Isang pagpagpalang gabi sa inyo, mga kababayan, mga kabarangay. Ano man ang antas ng ating buhay na kinalalagan ngayon, na pare-pare lang po ang tingin ng Diyos sa atin, mga kababayan. Ito po ay hindi isang vlog, kundi isang share na magkakaroon ng liwanag sa ating bawat isa, mga kababayan. Mga kababayan, bakit ko ito ginagawa? Bakit ako nag-live? Dahil gusto ko po at sa biyaya ng Panginoon na malaman natin sa buhay natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, mga kababayan, mga kabarangay. Ito ay isang pagpapaalala sa ating lahat, mga kababayan. Ako po mag-share ng Word of God sa inyo, mga kababayan. Lahat ng aking natutunan sa salita ng Diyos, mga kababayan. Sana, mga kababayan, nawa ay yakapin nyo ang aking bibitawang mga salita na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya po ang lahat na nagbibigay ng source ng ating mga pangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Sabi niya nga po sa kanyang salita sa John 3:16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Yun po yung isang pangako ng Panginoon sa atin, na siya po ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, at doon siya nabayubay, na ipako po siya doon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, mga kababayan. Tingnan natin, mga kababayan, bakit niya ito ginawa? Dahil sa kanyang pagmamahal, mga kababayan, na ayaw niya tayo mapahamak, at sabi niya doon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na at kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kababayan. Isang hindi matutumbasan ng kayamanan dito sa mundong ito. Dahil pinangako ng Diyos sa atin, kapag tayo lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, manalig at manampalataya at maniwala, tayo po ay magkakaroon ng gantimpala at magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat yun yung pinaramis niya, mga kababayan. Kaya dapat po nating maintindihan at maunawahan na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, dahil minsan lang po tayo daraan sa mundong ito, mga kababayan, na ating ginagalawan, na hindi na maulit pa, mga kababayan. Nawa, mga kababayan, sa bawat sasabihin ko, na hindi lang sa aking sariling karunungan at katalinuhan na nagmumula ito, kundi ito ipinahayag ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng salita ng Diyos. Hindi ito na lamang, mga kababayan. Lahat ng nandito sa mundong ito, kayamanan, kasikatan, yan, at kapangyarihan, mga kababayan, lahat ng yan, mga kababayan, temporary lamang yan, mga kababayan. Hindi yan panghabang buhay, sapagkat ang buhay natin, ang Diyos lamang nakakaalam, at siya may hawak nito, mga kababayan. Sapagkat ang araw ng bukas, hindi po natin alam kung tayo buhay pa. Yung panghawakan natin, mga kababayan, yung salita ng Diyos sa buhay natin, sapagkat ito yung stepping stone natin upang maabot natin
kung meron man tayong mga pangarap sa buhay, o gusto man natin i-goal o maabot, pero kung wala ang Panginoon sa buhay mo, maabot mo man yung mga bagay na yon, mga kababayan, walang halaga yan, mga kababayan, sapagkat dito lang yan sa mundong ito. Meron po tayong pupuntahan, hindi dito sa mundong ito. Ang promise ng Panginoon na tayong lahat ay makasama niya sa kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Ngunit nasa ating mga kababayan yung pasya upang magawa natin yung mga bagay na nais ng Panginoon sa atin, yung kanyang mga utos na dapat nating sundin, na dapat nating gawin habang tayo naglalakbay sa mundong ito, mga kababayan. Isang paalala lang to, mga kababayan, para sa atin, na ano man yung kasikatan mo, ano man yung nakatagumpayan mo ngayon, marami ka man pera, marami ka mang kayamanan, maganda ka man, lahat ng yan, mga kababayan, kapag wala ang Diyos sa buhay mo, tandaan mo to, mga kababayan, walang halaga yan. Ngunit magkakaroon lang ng value yan, mga kababayan, kapag ang Panginoon na nasa buhay mo, nasa puso't isipan mo, at ito'y naipamamuhay mo, makikita mo yung pagyakap ng Panginoon at pagkilos niya sa buhay mo, mga kababayan. Huwag natin na kapag tayo dumaranas ng pagsubok, mga kababayan, huwag natin isisi sa Diyos yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Dahil tayo mismo ang gumagawa sa buhay natin. Sapagkat ang Panginoon, siya lang nandyan ang nag-iingat at gagabay sa atin upang tayo protektahan. Hindi kanya ginawa para maging robot. Ginawa ka ng Diyos para magdesisyon sa sarili mo kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Ikaw yung magdi-decide ng buhay mo kung ano ang gusto mo sa buhay mo. Ang Diyos, tayo nilikha ng Diyos para lumapit sa Kanya, manalig sa Kanya at manampalataya sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa kanyang salita sa Roma 3:23, mga kababayan. At ang sabi niya pa sa kanyang salita sa Proverbs chapter 3 verse 5, kaya huwag kang magtiwala at buong puso't lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Maraming salamat, mga kababayan, sa oras na ito. Hindi ko ito ginagawa para lamang sa aking sarili. Hindi ko ito ginagawa para mag-vlog. Hindi, mga kababayan. Ito'y paalala sa bawat isa sa atin na kung tayo po ay nagiging busy sa araw-araw ng ating buhay, mas maganda, mga kababayan, na ang iyong lahat ng mga plano o naisin sa buhay, isama mo ang Panginoon sa buhay mo. Sapagkat walang imposible sa Panginoon. Anuman ang ating mga kasalanan, kapag natin hingi ang mga kasalanan na ito, ay ating taimtim na tayo humingi ng tawad sa Kanya at tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay mahabagin. Mapagmahal. Nararamdaman natin yan, mga kababayan, sa ating mga buhay. Ano man yung pinagdadaan natin, mga kababayan, ngayon, huwag tayong susuko. Ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga problema. Sikapin natin na tayo ay lumapit at sumunod,
Dahil yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas. Ngunit, o mismo kung saan mo ayan, magdidesisyon ng iyong buhay. Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga oras, sa inyong pakikinig ng ating Panginoon. Nag-iwan ng isang mapayapang salita sa inyo, mapagmahal at isang nanggagaling sa Diyos. Maraming salamat sa inyong mga kababayan. Ang sino mang nais na sumunod sa Panginoon, sundan niyo lang po ang aking panalangin bago po ako magtapos. Maraming salamat sa inyo mga kababayan na sana'y yakapin natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hanggat meron pang pagkakataon tayo mga kababayan, sikapan natin na tayo sumunod sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, maging busy man tayo sa buhay natin, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Kung meron kang panahon sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, mas lalo pang mayroon kang panahon sa salita ng Diyos, mga kababayan. Dahil ito ang importante sa lahat. Walang sino man sa mundong ito kapag wala ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang iyong narating sa buhay, walang halaga yan mga kababayan. Ngunit kapag ang Diyos ang nasa buhay mo, pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Yung mga pangarap mo, yung mga panalangin mo, sasabihin mo sa sarili mo, bakit nananalangin naman ako? Lumalapit naman ako, bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Matuto po tayo maghintay mga kababayan. Dahil ang plano ng Diyos hindi natin alam. Ang biyaya ng Diyos ay hindi natin alam. Yan po ay hindi natin inaasahan na darating lang yan sa buhay natin. Basta tayo ay laging sumunod sa Diyos, laging manalangin, laging sumunod sa Kanya, sa Kanya mga naisin. Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip. Nakikita niya yan. Wala tayong maitatago sa Panginoon, mga kababayan. Ang sino mga nais na sumunod sa aking panalangin, sa salita ng Diyos, bago po ako magtapos, tayo po ay manalangin. Sundan niyo lang po, bago po ako manalangin, sundan niyo po ang aking panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat po sa mensaheng ito na inyong pinagkaloob sa oras na ito. At salamat Panginoon sa lahat na nakinig sa inyong salita sa screen na ito, mga na ito Panginoon. Nawa Panginoon, ang bawat isa na nanood ay pagpalain niyo po at ipon niyo po ang bawat isa, ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang antas sa buhay. Ikukulong ng huwi po at pagpalain niyo po sila Panginoon. Patawarin niyo po sila sa lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan Panginoon. Hallelujah. Sumunod po kayo sa akin panalangin. Panginoon, ako po'y lumalapit, isang makasalanan na hindi karapat-dapat sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maunawaan ang iyong salita sa bawat lahat ng aking gagawin, sa mga naisin ko, Lord, sa lahat ng aking mga pagkukulang, lahat ng mga nagawa ang kasalanan, aking po pinagsisihan po, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At nawa, Panginoon, sa bawat hamon ng aking buhay, kukulo lang siyang manguna sa bawat mga plano ko,
ko po Lord ang mahayag Panginoon sa aking buhay. Lord, salamat po sa oras na ito. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Hanggang dito lang po ang aking mensahe mga kababayan.